Kahulugan at kabuluhan ng abstract. Ang abstract ay mula sa Latin na abstractium. Ang abstract ay maikling buod ng artikulong nakabatay sa pananaliksik, thesis, rebay, o katitikan ng komperensya. Maaari rin itong maging buod ng anumang malalimang pagsusuri ng iba't ibang paksa na magagamit ng mamabasa upang madaling maunawaan ang nilalaman at layunin ng sulatin. Kung minsan ay tinatawag ding synopsis o preaching ibang publikasyon ang abstract. Gumagamit ng abstract ang akademikong papel upang madaling may paunawa ang isang malalim at complex na pananaliksik. Maaari itong tumindig bilang isang hiwalay na teksto o kapalit ng isang buong papel. Kadalasan ginagamit ang abstract ng iba't ibang organisasyon bilang batayan ng pagpili ng proposal para sa presentasyon ng papel, workshop, o panel discussion. Gayon din, karamihan ng online database ng mga pananaliksik sa internet ay naglalaman lamang ng abstract sa halip na buong transkripsyon ng pananaliksik. Taas na kailangang bayaran ay ang mga publisher's fee bago ang kabuuan ng artikulo. Uri ng abstract, informatibo, deskriptibo at critical. Ibinabatay sa kahingian ng isang akademikong journal kung anong uri ng abstract ang kailangan gawin para sa iba't ibang pananaliksik. Pinakakaraniwang ang isang informatibong abstract, hindi ito kasing haba ng critical na abstract, ngunit hindi rin naman kasing ikli ng deskriptibong abstract. Taglay ng isang informatibong abstract ang sumusunod na nilalaman. Una, motibasyon. Sinasagot nito ang tanong kung bakit pinag-aaralan ng isang mananaliksik ang paksa. Suliranin. Kailangang masagot ng abstract kung ano ang sentral na suliranin o tanong ng pananaliksik. Pangatlo, pagdulog at pamamaraan. Ilalahad ng isang mahusay na abstract kung paano kakalapin o kinalap ang datos ng pananaliksik at kung saan nagmula ang mga impormasyon at datos. Ibig sabihin, magbigay ito ng maikling paliwanag sa metodolohiya ng pag-aaral. Pang-apat, resulta. Ipapakita rin ng abstract kung ano ang kinalabasan ng pag-aaral sa pamamagitan ng paglalahad ng mga natuklasan ng mananaliksik. Panglima, conclusion. Sinasagot nito kung ano ang mga implikasyon ng pananaliksik batay sa mga natuklasan sa isang teksto. Ang deskriptibong abstract naman ay mas maikli. Ito ay kadalasan nasa 100 na salita lamang kaysa sa informatibong abstract. Naglalaman ng malapit sa 200 na salita. Naglalaman naman ito ng suliranin at layunin ng pananaliksik, metodolohiya, gamit at saklaw ng pananaliksik. Ngunit hindi tinatalakay ang resulta, konklusyon at ang mga naging rekomendasyon ng pag-aaral. Sapagkat hindi buo ang impormasyong binigay tungkol sa pananaliksik, masalong kailangan basahin ng buong artikulo. Ang critical na abstract naman ay ang pinakamahabang uri ng abstract, sapagkat halos kagaya na rin ito ng isang review. Bukod sa mga nilalaman ng isang informatibong abstract, binibigyang ebalwasyon din nito ang kabuluhan, kasapatan at katumpakan ng isang pananaliksik. Sa pamamagitan ng abstract, kailangan maunawaan at magkaroon ng ideya na isa lamang
ang mababasa sa nilalaman na pananaliksik, ngunit kailangan ding gustuhin niyang mapailalim pa ang nauunawaan sa pamamagitan ng pagbabasa ng buong pananaliksik.